Tuloy-tuloy mga kababayan ang pag-ikot ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa iba-ibang lugar sa Metro Manila para po magsagawa ng ocular inspection sa mga damages, mga nadistroso po ng malawakang pagbaha sa Metro Manila, pati yung pamimigay ng ayuda. Habang si Inday po, outside PAR, Philippine Area of Responsibility, nasa Germany. Sub-sub sa pagtrabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, site inspection and visit to evacuation center in San Mateo, Rizal. PBBM orders a holistic approach to raise public awareness on climate change. Ito naman po, nagsagawa si President Bongbong ng aerial inspection ng floodway po sa Rizal upang masuri ang lawak ng pinsala at matugunan ang matinding pagbaha sa lalawigan dulot ng Typhoon Karina. Yan ang presidente po. Ayan po mga kababayan, may mga lugar pa pong baha. Ito pa, in a visit to flood-hit Maoban, Quezon, President Marcos Jr. stressed the need to prepare for the next flood. He pushed for a nationwide flood control plan that considered the impact of climate change in the flow of water. Marcos points out that floods do not care about boundaries of towns, cities, provinces. We have to figure out bakit nagbago yan, saan nang galing, saan na dumaan, anong gagawin natin para harangin yan. Marcos on posing for National Flood Control Plan. Ang sabi niya po, ang tubig hindi nangingilala ng boundary. Dapat may malaking plano tayo. Hindi pwede it will cross 3, 4, 5 regions. Hindi pwedeng isang bayan lang dito, isang bayan lang doon. So yan mga kababayan, solution-oriented po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So kailangan niyang ipareview sa ating mga experts at dapat komprehensibo po ang solusyon, holistic. Sa problema po sa pagbabaha, abang yung Senado tapos yung Kongreso, pinupos po yung pag-imbestiga. So tama naman po na talagang mag-imbestiga kasi bilyon-bilyon ang nagastos na po sa flood control projects at base sa mismong suna ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 5,500 na po na mga projects all throughout the country po yun. Hindi lang po sa Metro Manila yung na-implement at may mga ongoing pa. But despite that, ito nga po yung propaganda ng mga nausog. Lumubog pa rin tayo po sa baha. Kaya ito yung pinupost ng mga senador natin. Senator question flood control projects amid billions of annual budgets. Yan po yung sabi ng mga senador. Anong nangyari sa daang bilyon na flood control projects ng DPWH, MMDA at mga lokal na pamahalaan? 450 billion, halos 1.4 billion a day ang flood control budget. Kung isusuma total mo, lahat ng agencies mula sa DPWH pababa, saan napunta yung pera? Sabi ni Senator Amy Marcos. Sabi naman po ni Joel Villanueva, imagine for the past 2 years, including this year, we have 1 billion pesos a day flood control budget. For DPWH alone, 1 billion a day. Please tell me if anyone here can see at least an improvement sa mga baha. Sabi naman po ni J.B. Ejercito, it's hard to stomach that there is a 300 billion budget for flood control each year. And it seems that projects on flood control are not well planned and executed. So magsasagawa sila mga kababayan ng investigasyon. So tama po ito. Ito ngayon yung ginagamit na propaganda po ng mga nausog na ipinagyabang mga kababayan. Pinagyabang ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung 5,500 na mga flood control projects nationwide. Pero lumubog pa rin po tayo. Wala tayong kontra doon sa gagawin nilang investigasyon sa Senado at sa Kongreso. Dapat talagang imbestigahan at papanagutin yung dapat managot. Sa Kongreso po, ito, sabi dyan, palpak, Castro to scrutinize DPWH budget for flood control projects. So yun ang gagawin nila mga kababayan. The Marcos administration
Marcos Jr. administration has allotted a drastically high budget for flood control funds in the 2024 budget of DPWH, but thousands of people were forced to flee to the roofs or evacuate due to the massive floods na dala ng Typhoon Karina, sabi po ni Castro. So anyway, yung 2024 po, hindi pa man po natatapos. Baka nga po, yung budget for 2024 sa flood control, hindi pa po nagagamit. Di ba? Pero mas mabuti kung talagang kalkalin natin para magkaalaman mga kababayan. So sabi ni Castro, yung DPWH niya nag-allocate ng 350 billion for flood mitigation structures, drainage systems, at saka rehabilitation ng mga flood mitigation facilities. This does not include foreign assisted projects purportedly for flood mitigation, but it already totals 349 billion plus or 957 million per day of flood control funds. That is almost 1 billion of funds a day. But they failed catastrophically to do their job, sabi po ni Castro. Kailangang bosisiin ito ng todo. Sinasayang nila ang pera ng bayan. Tapos ganyan pa kapalpak ang nangyari. Nasaan ngayon ang mahigit 5,500 na flood control projects na pinagmamalaki ni President Marcos Jr. noong suna niya? Parang si Super Typhoon Karina pa ang nag-fact check kay Marcos. Hindi na dapat maulit ito at dapat may managot sa disaster na nangyari, sabi po ng Lady Solon. Di paano yan, Mr. Maravillas? Kakalkalin po ninyo ng todo para magkaalaman. Kaya lang kailangan po isama natin yung previous administration. Kasi mas matindi po ang na-discover natin, hindi lang bilyon, trillion po. 2.5 trillion pesos in 5-year period po. Yan po, 5-year infrastructure development highlights PRD Zona. Yan o. Mga kababayan, ano sabi diyan? For flood prevention, mitigation and control. Sabi sa zona ni Maudigs noong 2021, the DPWH completed a total of 11,340 projects spread all over the country with 7,782 projects in Luzon, 1,752 in Visayas, and 1,752 in Visayas, 1,806 in Mindanao. Mas matindi po, 2.5 trillion, 11,000 plus na mga flood control projects all throughout the Philippines. Yung 7,000 plus sa Luzon, sigurado kasama doon ang Metro Manila po. Malayo po yung 5,500 na projects na ipinagmalaki ng ating Pangulong Bongbong na ginastosan mga kababayan ng 400 billion. Dito po, trillion, 2.5 trillion. You see, doon lang mga kababayan sa Davao, sa lugar ni Pulong, 51 billion doon ang pork barrel na inubos po during the time of Maudigs. Pero yung Davao po, binabaha din. Pero tahimik po yung mga nausog. Laging nakikita nila yung sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano kayo ngayon? Kaya sabi natin, mas kahindik-hindik po during the time of Maudigs. Kasi ang inubos po, 2.5 trillion pesos. Malinaw po. 11,340 flood control projects amounting to 2.3 trillion pesos ang budget implemented sa buong Pilipinas. Tapos, lumubog pa rin po ang Metro Manila. Dumagdag pa yung budget ngayon na gustong imbestigahan ng Senado at Kongreso. Isama po ninyo yung previous administration kasi mas matindi po yung previous administration. Saan napunta yung 2.3
5 trillion pesos. Ano itong uri ng mga projects, flood control projects na inimplement? 7,000 plus sa Luzon, 1,000 plus sa Visayas, at 1,000 plus din sa Mindanao. Ano to? Bakit kahit saang parte ng Pilipinas, binabaha? Diba? Para magkaalaman na po. Ngayon, going back po sa mga ginagawa ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi Pangulo, solution-oriented po siya. Sabi po niya dito, kailangan niya holistic yung approach natin para itaas yung public awareness on climate change. Wala niya tayong choice. We have to do something. We have to learn how to handle the new normal. So during the briefing, pinasalamatan niya yung mga local officials sa mabilis na na aksyon sa pag-respond po dito sa calamity. Sabi niya, at the very least, we can say that the provision of relief, shelter, and healthcare are okay. Siya mismo, mga kababayan, ang nangunguna sa relief operation. Kinakausap niya talaga with all the officials, mga secretaries niya, lalo siyempre yung DSWD. So yan po, mga kababayan, systematic po, kaon-kaon. Di ba? Yan ang Pangulo, mga kababayan. Sa San Mateo Rizal po siya site inspection and visit sa evacuation center sa San Mateo Rizal. So sige-sige lang, mga kababayan, ang ikot niya. Gusto niya makita niya mismo. O, di ba? Ayan o. Pakinggan natin. Nasira na namin, we have to replace them. So, yes, as much as possible, it will be up to the school to decide what they kung kaya. Yung opening kasi apektado. Siguro yung iba classes. Pagpipilitan, they will conduct classes outside of the school building. Makapag-klase lang. Tingnan natin. They will, ganyan naman, nasanay na tayo sa pandemic. Kahit hahanapan natin ng paraan para magkaroon pa rin ng pasok. Anong guidance sir sa DepEd? Anong guidance ninyo sa DepEd? So, tuloy yung opening sa Monday po ng classes, 29. Buksan yung pagpasok, gawin nyo hanggat maaari kung kaya nyo buksan. That's the usual, hanggat maaari. Dapat masanay na tayo, sabi ng ating Pangulo. Adaptation There are areas na hindi talaga pwede. Thank you. Siyempre, i-criticize na naman yan, mga kababayan ng mga nausog, na pipilitin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magsimula ng classes as scheduled na katatama lang ng baha, ng disaster. Ang punto ng ating Pangulo, gawa na lang ng remedyo, ng paraan. Tuloy, dapat masanay tayo kasi sayang yung panahon po. Nasanay na niya tayo nung pandemic, kaya dapat mag-adapt tayo. Tama po? Kasi pag hindi po, mga kababayan, what if sige na lang po ang tama ng mga calamities? So hindi na tayo gagalaw. So ang punto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we have to adjust. Mag-adjust tayo po sa sitwasyon natin sa pagtatama ng mga calamities sa ating bansa. Pag pwede na, hanapan na lang po ng remedyo, ng paraan, gawa ng paraan para makabalik agad sa normal. Tulong-tulong na lang po sa paglilinis siyempre. Yung mga classrooms natin, ngayon sabay-sabay na po yung paggawa ng paglilinis ng mga classrooms. Kasi siyempre ginamit yun as evacuation center. So yun lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye!